muli sa inyo lahat mga kapatid. At muli naman tayong nandirito sa ating pag-aaral na Espiritismo. Ang Espiritu ay Diyos, ang Ismo ay karunungan, kaya karunungan maka-Diyos. Sa Christian era ng ating kapanahunan, kailangan ay malaman natin kung ano ang katotohanan. Sinasabi nga ng ating mga pag-aaral, ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa hindi pagkaalam, pagkabatid ng mga karunungan ng ating dakilang Panginoon. Kaya doon natin makikita o saan ba natin masasaligan o mababatayan ang karunungan ng ating dakilang Panginoon sa pamagitan ng Ebanghelyo ng ating dakilang Panginoon Kristo. At sa Ebanghelyo ng ating dakilang Panginoon Kristo, doon naman natin makikita yung tinatawag na kasulatan, Biblia ng ating dakilang Panginoon. Kaya bago tayo magpasimula, ay tayo manalig at manampalataya sa Diyos na makapangyarihan sa lahat na buhay sa pangalan ng ating dakilang Panginoon Jesucristo. Sinasabi nga sa ating pag-aaral ngayon, ang episode 1 ng ating pag-aaral ay yung tinatawag na Espiritismo. Diba? Ano ba ang Espiritu? Espiritu ay Diyos at ang Ismo ay karunungan. Karunungan maka-Diyos. Kaya dito natin himay-himayin ang mga bagay na ating maalaman o matutuhan sa karunungan ng ating dakilang Panginoon. Diba? Ang Ismo, ang Espiritu, pag walang Espiritu, patay ang isang kalagayan o isang nilalang. Diba? Sabi nga, ang Espiritu ay buhay na nagbibigay buhay upang ito'y sumulong, gumalaw. Diba? Ang lahat ng mga bagay na ating nakikita sa ating kapanahunan sa Christian era ay buhay sa pamagitan ng mga Espiritu. Ano mang bahagi ng ating unawaan, pagka ito ay gumagalaw, ito ay buhay. At kung ito ay napapakinabangan ng isang sambayanan, ito'y buhay na mayroong Espiritu na nagbibigay buhay, na nagpapahalaga upang ito ay magamit natin o ating magampanan yung tinatawag na tungkulin. Kaya ang Ismo ay karunungan. Ngayon, paano tayo gagawa bilang buhay ng Espiritu sa sanglibutan ito sa pamagitan ng karunungan ng ating dakilang Panginoon? Kaya kung makikilala natin ang ating dakilang Panginoon ay pagsulong, di ba? Sabi niya nga, walang mananatili sa kababaan ng kanyang kaisipan, na kung ating titingnan at pasusubalian ang isang mga bagay ay sumusulong, di ba? Kaya sabi, walang mananatili sa kanyang tinatawag na hindi pagkaalam o sa salitang kagaspangan ay kamangmangan. Kaya doon susulong ang isang tinatawag nating pananampalataya. Hindi tayo mananampalataya na tinatawag na walang gawa. Kailangan gumawa ang isang manggagawa sa kanyang pagkaunawa sa pamagitan ng karunungan ng ating dakilang Panginoon. Kaya pasalamat tayo po mga kapatid, at kung naunawaan natin ang karunungan ng ating dakilang Panginoon, ito'y sa pamagitan ng tinatawag nating pananampalataya. At sa pananampalataya, dumarating yung tinatawag na paggawa. Kaya sabi niya, ang pananalig at pananampalataya na walang gawa ay nananatiling baog. Kaya kailangan manatili yung tinatawag na paggawa na may karunungan ng ating dakilang Panginoon. Hindi lamang karunungan ng tao, di ba? Ang karunungan ng tao ay matayog. Ngunit ang karunungan ng Diyos ay kababaan, kapayapaan, kapanatagan ng kanyang sarili, di ba? Pag ito'y naunawaan natin sa pamagitan ng karunungan ng ating dakilang Panginoon, ay mapapawi ang anumang tinatawag nating takot, pangamba, o yung tinatawag natin mga suliranin. Siyempre, ang suliranin ay siyang nagbibigay buhay sa atin. Sino bang walang suliranin sa kanyang kalagayan? Ayun ang nagpapatibay sa pamamagitan ng papatibay ng ating dakilang Panginoon sa bawat mananampalataya. Yang Espiritu ay siyang kauna-unaan na tinatawag natin sa kapanahunan, at siya pa rin
ang siyang walang hanggan na kapangyarihan at kaluwalhatian ng ating dakilang Panginoon. Kaya ito pa lamang ang pasimula ng ating pag-aaral sa Espiritismo. Ang Espiritu ay Diyos, ang Ismo ay karunungan. Kaya naroon yung tinatawag na bahagi na sinabi ng ating dakilang Panginoon, hanapin niyo ang katotohanan. At ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa hindi pagkaalam, pagkabatid, pagkaunawa. Maliban hindi natin hanapin yan, hindi natin mauunawaan anumang bagay na ating ibig matutunan sa pag-aaral ng Espiritismo. Kaya sinabi ng ating dakilang Panginoon Kristo, akong daan, buhay at katotohanan, sino man hindi makapararaan sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kaya sinabi niya, hinahanap niya ang mananamba sa Espiritu at katotohanan. Diba? Hanapin niya yun sa pamamagitan ng ating pananampalataya na mayroong gawa. Kaya maliban hindi natin maunawaan mga bagay na yan na sinabi niya, hanapin niyo ang katotohanan at ang katotohanan ang siyang magpapalaya. Ano mo yung pinapalaya sa atin? Una, hindi pagkaalam, pagkabatid, pagkaunawa ng salita ng Diyos. Di ba nga? At bago natin tayong magtapos sa ating pag-aaral, ako'y marami pang dapat na maipahayag sa inyo. Sapagkat ito'y episode 1 pa lang, ang Espiritismo. Kaya malawak ang pag-aaral sa Espiritismo. Kaya nga sinabi niya, sinong makaunawa ay makaunawa. At sinong makaalam, makaalam. At sinong makinig ay makinig sa sinasabi ng ating dakilang Panginoon. Kaya ako po ay napupuri at nagpapasalamat dahil sa mga oras nito ay naibabahagi ko ang karunungan ng ating dakilang Panginoon, hindi dahil sa ating sarili, kundi dahil sa ating dakilang Panginoon na siyang nagbibigay buhay sa bawat isang mananampalataya. Kaya kung papansinin natin sa lahat ng ginawa ng ating dakilang Panginoon Kristo, sinabi niya, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Kaya gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan ito na pagkalabing niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus, na siyang Kristo. Ang sinumang manalig at manampalataya ay magkakaroon ng tinatawag na buhay na walang hanggan. Ay lamang po dapat natin meron tayong buhay na walang hanggan. Kaya walang mananatili sa tinatawag nating kamangmangan, kababaan ng kanyang kamalayan, kundi ito'y sumusulong. Diba sa kapanahon darating at darating ay mananatili na sinabi niya, ako ang kahapon, ngayon, at magpakilang kailanman. Kaya saan tayo patutungo? Kundi sa isang katoto na siyang tumatahan sa bawat isang mananampalataya. Kaya sinasabi ko, ang may pakinig ay makinig, ang makaunawa ay makakaunawa sa salita ng Diyos. Ito pong pag-aaral natin ito ay isang episode 1 pa lang, ang Espiritismo. Kung ating pong bibigyan kahulugan ng Espiritismo ay napakalawak ng kanyang karunungan na kailangan natin himay-himayin at ating pong itong pag-aralan upang matutunan at maunawaan natin to hindi lamang sa ating sarili kundi mahigit sa ating dakilang Panginoon, di ba? At sa dakilang Panginoon sa ating kapwa. Kaya sabi niya, kung iniibig mo ako, kailangan ibigin mo ang iyong kapwa, di ba? Kung ang Diyos ay hindi natin nakikita, ay iniibig natin. Paano pag may ibig natin ang ating kapwa na nakikita, ay hindi natin maibig. Kaya hanggang dyan na lang po, mga kapatid, sa aking pagbablog ay upang may palaganap ko ang Kristyanismo sa kapanahunan, ngayon, bukas, at sa walang hanggan. Yan po ang salita ng ating dakilang Panginoon na nagbibigay buhay, lalo na sa tinatawag natin ngayong kapanahunan. Kaya kung saan mang kapanahunan na ating mapagtitibay ang kapangyarihan at kaluwalhatian ng ating dakilang Panginoon ay gawin natin itong abot sa ating makakaya. Kaya ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa aking pagbablog ay maihatid ko ang ebanghelyo ng ating dakilang Panginoon. Salamat po.